From among the 11 public prosecutors po, Kong, no, ilan po and sino-sino po ang makikita natin magpe-present po sa Monday for the article of itong threat o banta? Meron po siyempre yung lead prosecutor for threats, no? Si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. So he will be the one making that presentation together with the private prosecutor. So that is our expectation on Monday. Pero the entirety of the 11-person panel will be there, of course, for the opening of the trial. Okay. Kong Terry, yung bang inilabas na pre-trial order nung June 29, parang ito na ba yung talagang susundin na parang pagkakasunod-sunod na mga mangyayari sa trial? Tama ho yun. More or less yun po yung outline of how the trial will actually look like. Yes. Pero siyempre, may bahagi din po kasi dyan na yung reserve witnesses and yung pong mga bagong mga tama. witnesses na, for example, we will ask the Senate Impeachment Court because of probably new evidence that had been gathered to allow a new witness to be presented, no? Even if they are not part of the witness list and the reserve list, no? So, Tama. yan po yung ilan sa mga pwede pong maging dagdag doon po sa pre-trial order lang po. Okay, so pero yung pagtalakay sa tackling of nung articles of impeachment, it's una yung assassination, pangalawa yung confidential funds, pangatlo yung DepEd bribery, tas ikahuli yung unexplained wealth. Tama po ba? Tama po. That is the sequence in the pre-trial order, no? So hopefully kung makapagsalang naman ho kami na higit sa isang testigo sa mga darating pong araw kada araw, ay tingin ko mas mapapabilis pa ho yung pong paglilitis, no? So hopefully we won't be able to consume the entirety of the 62 trial date given to the prosecution.